Ang mga snake plant ay perpektong ilagay sa bahay. Ngunit ito ay madalas na may pinipiling pwesto sa loob ng iyong tahanan. Ito ay nagdudulot ng swerte kung ito ay maipwesto ng wasto ayon sa gabay ng feng shui. Narito ang mga dapat mong malaman. Saan mo ba dapat ito ipwesto para sa prosperidad at maayos na kalusugan? Sa video na ito ay hindi ka na dapat malito. Gawin mo itong gabay. Alalahanin na ang video na ito ay para lamang sa mga may bukas na isip at lubos na paniniwala sa mga ganitong usapin o paksa. Kung ang nilalaman ng video na ito ay hindi sang-ayon sa paniniwala mo, ay mas mabuting i-skip mo na lamang ang video na ito. Sobrang ganda, simpleng alagaan, at may napakaraming benepisyo na higit pa sa maaaring nalalaman mo patungkol sa snake plant o mother-in-law's tongue. Ang halamang ito ay bagay din sa mga busy na tao dahil sa low maintenance lamang ang halamang ito. Isa pa, sinasabing bagay din ito sa mga tao na walang green thumb o hindi gaanong hiyang ang mga kamay sa paghahalaman, kaya hirap makabuhay. At kung wala ka pa nito, ay walang pangit na dahilan para hindi ka magkaroon nito para sa iyong bahay o espasyo. Kalaunan, bukod sa kaakit-akit ito sa paningin, ito ay pinaniniwalaang naghahatid din ng buenas o swerte ayon sa feng shui. Pero bago na muna yan, ay kilalanin natin ng husto ang halamang ito. Ang mga snake plant na kilala din sa tawag na Sansevieria, na may scientific name na Sansevieria trifasciata, ay may kakayanang maglinis o mag-purify ng hangin sa loob ng bahay. At bukod pa diyan, ayon pa din sa NASA, alam mo ba na mainam din itong ilagay sa mga talyer, factory ng pintura, salon, tindahan, o kung saan man may mga harmful toxins sa hangin tulad ng formaldehyde at toluene. Ang mga dahon nito ay ang siyang humihigop sa toxins mula sa hangin ayon sa isang pag-aaral pa rin ng NASA. Ayon naman sa katuruan ng feng shui, ito ang mga perpektong halaman para sa pag-akit ng pera, prosperidad, positibong enerhiya at pati na din ng proteksyon. Ito ay tila hugis espada na pumoprotekta sa anumang aspeto ng iyong buhay. Ang mga halaman din na ito ay may maraming gamit sa tradisyonal na panggagamot. Ito ay sa pag-reduce ng inflammation at pagpapalakas ng immune system. May napakaraming nakaka-impress na katangian ang mga snake plant. Bukod pa dyan, ayon sa feng shui, importante din na malaman mo kung saan ito dapat ipinupwesto. Ang wastong pwesto nito ayon sa feng shui ay ang siyang aakit ng positibong enerhiya para sa iyo. Kung ngayon ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito. Mag-subscribe ka na din. I-click mo na din ang bell at all para lagi kang updated sa mga pinakabago kong mga pampaswerte videos na talagang mapapakinabangan at makukuhanan mo ng mga ginintuang kaalaman. Ayon sa feng shui, ito ay dapat na iwasan sa mga lugar na ito sa iyong bahay. Una, ang living room o sala ay hindi dapat pagpwestuhan ng snake plant dahil typical na lugar ito kung saan ay maraming wood element. At ang snake plant na patulis at hugis espada ay maaaring kabilang sa metal element. Pangalawa, sa kwarto, ito ay hindi dapat ipinipwesto sa silid tulugan dahil sa malakas na enerhiya na mayroon ang halamang ito. Ito ay makakaantala sa pagpapahinga o relaxation. Pangatlo, hindi din dapat ito inilalagay sa banyo. Una, dahil sa biological na dahilan, ang banyo ay mahlumigmig na hindi rin gusto ng snake plant. Sa feng shui, ang banyo ay madalas mawala ng positibong enerhiya. Siyang hihigop sa enerhiya na daladala ng halamang ito. Pang-apat, hindi rin ito dapat inilalagay sa kusina dahil sa matalas na hugis espada na mayroon ito. Ganoon na din sa dining area. Kaya hindi angkop ito dito. Saan ba dapat ito ilagay? Ayon sa katuruan ng feng shui, narito ang mga kadalasang payo. Una,
sa mga madidilim na sulok ng bahay. Ang mga snake plant ay kayang maka-adapt kahit sa mga low-light environment at dahil sa maliwanag na enerhiya nito, ang mga madidilim na parte ng bahay ay kaya nitong pataasin ang vibration. Kaya naman, angkop na angkop ito dito para sa positibong enerhiya. Pangalawa, isa sa pinakamainam na pwesto nito ay sa pintuan o main door o entrance ng bahay. Tinutulungan nito na malinis ang hangin na papasok sa bahay. Ganoon na din ang enerhiya. Nililinis ng halamang ito ang enerhiya ng kung anumang papasok sa bahay at siyang nagsisilbing proteksyon. Pangatlo, at dahil nga ang halaman na ito ay para sa proteksyon, ito ay angkop sa desktop o opisina bilang proteksyon sa iyong career kung isa kang public figure. Ang paglalagay ng snake plant dito ay magsisilbing proteksyon para sa katanyagan. Sa mga pwestong ito, popular na inirerekomenda ng mga eksperto sa feng shui ang snake plant. Paano alagaan ang snake plant? Una, kailangan ng snake plant ng paso na may maayos na drainage upang hindi mababad at mabulok ang mga ugat nito dahilan para mamatay. Pangalawa, ito ay pinapaarawan lamang ng bahagya sa kada araw. Pangatlo, kaunti lamang na tubig ang kailangan nito. Sa totoo lang, ito ay kayang-kayang mabuhay kung ito ay nadidiligan ng 1 hanggang 2 beses sa isang buwan. Kapag nakitang tuyong-tuyo na ang lupa nito, ay saka ito diligan. Ngayong alam mo na ang lahat ng bagay patungkol sa snake plant, ang wastong pwesto, mga benepisyo at pag-aalaga nito, ay wala ka ng dahilan para hindi ka magkaroon nito para sa iyong bahay. Ito ang siyang mag-aalaga sa iyong well-being at siyang aakit din ng positibong enerhiya. Ang mahalaga ay sundin mo din ang iyong intuition sa pag-aalaga at pagpupwesto nito sa bahay mo at obserbahan ang mga maaaring epekto o mangyayari. Ang mga salita o terminology na nabanggit sa video na ito ay maaaring magamit bilang referensya sa sariling pagsasaliksik patungkol sa topic o paksang ito. Alalahanin na sa poong may kapal pa din, nagmumula ang lahat ng pagpapala, ang kasipagan at ang kabutihan sa ating kapwa kasabay ng buo mong pananalig sa may kapal. Ang siya pa rin na dapat ay manaig. Ang mga ito ay mga gabay lamang. This is Fiddle Rosario. Thank you for watching.